Amen. Tunay nga po na purihin ng Diyos at tayo po ay natagpuan. Opo. Isa pong magandang katotohanan yun mga kapatid. Ang pangunahing seeker ay ang Diyos. Ang unang naghanap sa atin ay ang Panginoon. Yan ay makikita natin sa pagkahulog pa lamang sa kasalanan ng ating unang magulang. Ang ating unang magulang ay nagtago, subalit ang ama ay naghanap. Nagtaka pa siya bakit nahihiya ang ating unang magulang. Tayo po ay natagpuan ng Panginoon. So magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Opo, at salamat sa pagsama. Nawa ay patuloy kayong katagpuin ng Diyos sa gabing ito. At kung kayo po ay may mga prayer requests o prayer items na po, maaari niyo pong ibahagi sa pamamagitan po ng ating pamamagitan po ng comment section po. Yan. So magandang gabi Ate Bing po. Ate Tina. Sige pa, tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Atin pong tatalakayin ngayon ay God's protection despite human failure. Yan. God's protection despite human failure. Okay. Ito po ay napaka-importante sa bawat isa sa atin. Ngayon, sa mga nakaraang mga pag-aaral, nakita natin kung papaano si Abraham ay tunay nga pong nanindigan sa pananampalataya. Subalit tulad ng isang mananampalataya, no? Kahit ang pinakamalakas na mananampalataya ay maaari ding manghina. Kung kayo po ay hindi po nakaranas ng panghihina, praise God at purihin ang Diyos sa buhay ninyo. Po, kung kayo po ay hindi nakaranas ng pagkatakot, ay praise the Lord kung yan po ay nararanasan ninyo. Pero kung kayo po ay nakaranas ng takot, nakaranas ng panghihina, ano po, maaring itong mensahe sa gabing ito ay para sa iyo. So yan po, God's protection despite human failure. So tayo po ay nasa Genesis 20. Ito po ay pagpapakilala uli dito sa ating father of faith na si Abraham. So yan po sa Genesis 20, nire-recount po niyan si Abraham's second failure in presenting Sarah as his sister. This time before King Abimelech of Gerar. Despite Abraham's fear and compromise, God intervenes to protect Sarah and preserve his covenant promise. So itong chapter na ito, pinapakita nito yung kahinaan ng isang tao. No? At ganun din, pinapakita dito yung tinatawag na God's protective grace at gaano kaimportante ang integridad. At sa mga pilgrims, migrante, mananampalataya, ito po ay magtuturo na even,
na tayo po ay magkaroon ng mga maling pagpili, pagdesisyon dahil sa takot, yung habag at awa ng Diyos ay naririyan pa rin para sa kanyang mga pinili at sa kanyang kalooban, plano o purpose, no? So, tignan ho natin ang talata. Okay. So, dito sa verse 1 and 2, makikita po natin dito, "Now Abraham moved on from there into the region of the Negev and lived between Kadesh and Shur. For a while, he stayed in Gerar. And there Abraham said of his wife Sarah, 'She is my sister.' Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her." So dito na naman, makikita na naman natin tulad nung nangyari sa Egypt na kung saan natakot muli itong si Abraham, talagang nakakapagtaka siguro, no? Alam naman natin na mga senior na ito pong si Sarah at si Abraham. At si Sarah, bagamat senior, abay attractive pa rin. Hindi lamang sa ordinaryong tao, maging sa mga hari, no? O mga pinuno o may mga taong may katumbas. At ang takot ay maaring mag-lead sa compromise. So, Abraham, fearing for his life, calls Sarah his sister. No, tinawag niya na naman na kapatid niya lang si Sarah. At talaga po sa buhay, 'pag tayo po ay puno ng takot, pangamba, at maging ng tinatawag na pagtakip sa kasalanan, 'no, ito po ay magli-lead sa compromise. So, pilgrims, migrant, and believers may compromise values out of fear in foreign land. At ito po ay nangyayari talaga, 'no, minsan sa iba't ibang pamamaraan dahil takot ka o dahil sa nagmamadali ka, maaring mag-compromise ka. Ang tao na pinamumunuan ng takot ay maaring masira ang patotoo. Ang mananampalataya na pinamumunuan ng takot, maaring makagawa ng mga mali. Sabi ron sa Proverbs 29 verse 25, "Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe." O yung pagkatakot sa tao, ito po ay nakakasira. Okay? So nakakasira daw ang pagkatakot sa tao. No? Mga kapatid, tayo po nawa ay magkaroon ng tunay na takot sa Diyos at hindi ho sa tao. At marami yan kahit sa anumang larangan, no? Pagka ikaw ay napuno ng takot, maaari kang magkamali. Maaring kahit nga lamang sa pagtakbo, maaari kang magkamali o madapa pagka puno ka ng takot dahil mawawala ang konsentrasyon mo kahit sa mga gawa, kahit sa pang-araw-araw na buhay. Okay? At dito, etong si Abraham nakikita natin, no? Kahit pala man of God na masasabi at nakita niya na kung papaano iligtas ng Diyos ang kanyang pamangkin at ang pamilya nito mula sa pagkagunaw ng Sodom at Gomorrah. Nakita niya na yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya, papaano siya pinagpala ng Diyos. Kahit ganoon, mayroon pa ring takot, no? So, papaano? Papaano kikilos ang Diyos sa gitna ng takot at sa compromise? Yan. So, dito makikita natin sa verse
3 to 7 ng chapter 20. But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, "You are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman." Now Abimelech had not gone near her, so he said, "Lord, will you destroy an innocent nation? Did he not say to me, 'She is my sister'?" And didn't she also say, "He is my brother"? I have done this with a clear conscience and clean hands. Then God said to him in a dream, "Yes, I know you did this with a clear conscience, and so I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now returns the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, you may be sure that you and all yours will die." Ay grabe 'no, meron pa ring proteksyon ang Diyos kahit na ang tunay naman na nagkamali nung una ay si Abraham at sinugan at talagang sinuportahan pa ni Sarah. Pero sa awat biyaya ng Diyos, nagkaroon siya ng intervention at binigyan ng proteksyon si Abimelech. Bakit? Dahil clear naman daw ang kanyang conscience o clear yung conscience niya at malinis yung kanyang kamay. Ano po? So, ayan po yung nangyari, no? Nag-intervene ang Lord at nagbigay ng protection. So, makikita natin dito sa intervention ng Lord, nag-warn itong si God kay Abimelech sa pamamagitan ng panaginip. At naproteksyonan si Sarah, naproteksyonan si Abimelech. Okay? At dito ho, mga kapatid, even when believers fail, God's mercy protect His covenant and His people. At dito makikita natin, talagang tayo ay dapat sumalig lamang at nakasalig lamang sa Diyos. Yan. No? At manampalataya tayo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumikilos sa atin at yung kanyang kamay ang nag-iingat sa atin. God's unseen and protects us. Sabi ron sa Psalms 121 verse 7, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life." No? God is the one protecting us. God is the one watching over us. Hindi ba't napakainam po yan, mga kapatid? Ito po yung pamumuhay sa biyaya, sa grasya ng Diyos. No? Napakalaki ng biyaya at awa ng Diyos. Kaya nga po tayo, mga kapatid, ay dapat lamang manghawak sa o humawak sa katapatan ng Diyos. At alam natin na hinahawakan naman ng Diyos ang ating buhay. Okay. So ano pa yung makikita natin dito? Makikita natin yung restoration ng Lord at integrity niya. No, biro mo, pinakilala ng Diyos kay Abimelech na si Abraham ay isang propeta at lalapit siya kay Abraham at si Abraham ay ipapanalangin siya. Okay. So tingnan ho natin yung verse 8 to 11. Early the next morning, Abimelech summoned all his officials, and when he told them all that had happened, they were very much afraid. Then Abimelech called Abraham in and said, "What have you done to us?
How have I wronged you that you have brought such great guilt upon me and my kingdom? You have done things to me that should not be done. And Abimelech asked Abraham, what was your reason for doing this? Abraham replied, I said to myself, there is surely no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. Ay, tingnan po natin, no? Minsan yung unbeliever pa ang ano, tama at nasa wisyo, no? Yung pag-iisip at pangangatwiran. Tutuloy natin, basahin natin. Besides, she is really my sister, the daughter of my father, though not of my mother, and she becomes my wife. And when God had me wander from my father's household, I said to her, this is how you can show your love to me. Everywhere we go, say of me, he is my brother. Then Abimelech brought sheep and cattle, male and female slaves, and gave them to Abraham. And he returned Sarah, his wife, to him. And Abimelech said, my land is before you. Live wherever you like. To Sarah, he said, I'm giving you your brother 1,000 shekels of silver. This is to cover the offense against you before all who are with you. You are completely vindicated. O dito pa, talagang grabe. Pagka sinabi nga ho nating grace, grace is unmerited favor. Yung favor na hindi naman karapat-dapat tayo, ito po yung pagpapakita na yan, no, mga kapatid. Kaya nga po sa ating pananalig, pananampalataya, ang isa sa mga ginagawa ng kaaway ay bigyan tayo ng takot. Ngayon, para tayo mag-compromise, no? At meron pa, mga kapatid, yung guilt naman. Bakit ho? Kasi pagka-guilt ka, pagka-guilty ka, naku, napakahirap manalangin po sa Diyos. Pero mga kapatid, dito po makikita talaga natin bakit unmerited favor o yung grasya ng Diyos ay hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating galing o husay, kundi talagang iyon ay pabor niya. At ito po nakita natin, no? Yung pabor na ipinagkaloob kina Abraham sa pamamagitan ni Abimelech. Imbis na pugutan yung ulo nila, imbis na sila ay ipakulong, hari iyan, no? Makita natin, pinagkalooban pa ng mga hayop at ng silver, no? At binigyan pa sila ng kalayaang tumira doon sa nasasakupan ni Abimelech. Hindi ba pabor yan? Sila na ang nagkamali, pero sila pa yung pinagkalooban ng magandang pagpapala. Opo. So mga kapatid, mahirap talagang suriin at mahirap talagang tignan ang kabutihan ng Diyos, no? At papaano ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng ating mga kahinaan, kahit sa gitna ng ating katigasan ng ulo o takot, no? So ano yung makikita natin dito? Ni-restore yung integrity. Abimelech confronts Abraham, restores Sarah, and shows generosity. Integrity matters in witness. Believers abroad must live truthfully to honor God and build trust. At dito, makikita ko rin naman natin, nung kinonfront ni Abimelech sila Abraham, hindi na nagpatumpik-tumpik o gumawa pa ng ng tinatawag na alibay. Opo,
umamin din naman, 'no? Umamin din, nagpakumbaba, 'no? At ito po ang sinasabi sa Romans 12:17, "Provide things honest in the sight of all men." Papaano siguro mas malaki pang pagpapala 'yan kung naging honest itong sila Abraham, 'no? Pero mga kapatid, lagi nating titignan sa atin po bilang mananampalataya, lalo na mananampalataya dito sa abroad, 'no? Lalo na kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng bahay, aba, napakalaki na ang pangangailangan ng integridad, 'no? Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng pananalapi, napakalaki ng importansya ng integridad. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng boss mo ng buong bahay niya o nung kumpanya, 'no? Kung ikaw ay iniangat ng Diyos at ginawang supervisor, yan ay pagtitiwala na. So, napakaimportante ng integrity. Okay? So, tignan ho natin pagkatapos mangyari 'yun, merong restoration ng blessing. Sabi ron sa verse 17 to 18, "Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his slave girls, so they could have children again. For the Lord has closed up every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife Sarah." So pinag-pray ni Abraham, pinagpala naman ng Diyos at ni-restore ng Diyos yung kakayanang makapanganak, 'no, sa sambahayanan ni Abimelech. Abraham's praise and God heals Abimelech's household. So, dito makikita natin yung konsepto. Ganito mga kapatid, hindi dahil nanghina ang iyong kung ikaw ay merong cell group, 'no, o wise group at yung iyong group leader ay nagkaroon ng panahon ng panghihina. Hindi ibig sabihin yun hindi ka na mag-a-ask ng prayer o kahit nakita mo yung kahinaan nung leader mo o pastor mo, 'no? Ang ibig ba sabihin, "Ay naku, hindi na ako magpapa-pray." Pero alam niyo po si Abimelech, 'no, aba humingi pa siya ng panalangin kay Abraham gaya ng instruction at nakaranas siya ng kagalingan at nakaranas siya ng pagpapala para sa kanyang pamilya. So prayer restores relationships and open blessing. So pilgrims and migrants can be agents of healing through intercession. Kaya huwag ho tayong manghina sa pananalangin, mga kapatid. Kung tayo man ay nanghihina sa prayer, ay lalo tayong mag-pray. Kung nakita man natin yung kahinaan ng ating leader o kapatiran, ipanalangin natin, 'no? At maiayos ang relationship. Sabi rito sa James 5:16, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Alam niyo po, ang pagiging righteous, tayo po bilang mananampalataya, naging righteous tayo by faith dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. 'No, ginawa tayong right, 'no? Katulad ng ating laging nire-remind pagka Santa Cena o Communion, 'no, na ang dugo ni Jesus ay naglinis sa atin, tayo ay binayaran ng kanyang katawan, 'no? Tayo po ay ginawang righteousness of God dahil sa accomplishment ni Jesus Christ. So, tayo po 'pag nananalangin, hindi po nakabase sa ating husay o sa ating kapagpakan yung pananalangin natin at pananampalataya. Laging nakabase sa biyaya, kahusayan at kapangyarihan ng Diyos. Okay? So nawa maging malinaw yun sa atin. No? Tingnan natin yung connection nito sa gospel o sa ginawa ni Jesus Christ sa Calvary.
So Abraham's failure shows our need for Christ who never compromise. Si Jesus Christ lamang ang makapagsasabi, He never compromised. No? And then God's protection of Sarah preserves the line leading to Jesus. Nung proteksyonan ng Lord si Sarah. Now remember, ang pangako ng Mesiyas ay manggagaling sa seed ni Abraham sa pamamagitan ni Sarah. Okay. Ito po ang katotohanan. Sabi sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Okay? So ito po ang mga takeaways natin. Fear leads to compromise. Trust God instead. Ang takot ay nagdadala sa atin sa buhay na compromise. Na. Pangalawa, God protects His people despite failure. Okay? Sa pang-araw-araw natin na nagagawa na kamalian at maaaring compromise, smaller man lang o ano, naroon pa rin ang mapagpalang kamay ng Diyos na pumoprotekta sa atin. Ano pa? Integrity builds witness in foreign land. Kung papaano itong sila Abraham, sila rin po ay witness doon kina Abimelech na merong Diyos na buhay. No? At yung kanilang pagpapakumbaba at pag-amin ay part na rin ng witness nila. Pang-apat, prayer restores and brings blessing. Ang pananalangin ay nagre-restore, nagdadala ng pagpapala. Panglima, Christ is faithful where we fall short. Okay? Kaya nga po ang ating tagapagtubos, tagapagligtas, tagapagpatawad ay ang Panginoon, hindi po tayo. So yan po yung ating word for tonight. At nawa meron po kayong napulot o nakuha po. Sige po, tayo po ay mananalangin na. Ano po? May prayer request dito ang ating kapatid, no? Si Ate Eden. Siya po ay nananalangin para sa new job application ng anak niyang si Hana. At nawa ay tugunin ng Diyos at matanggap si Hana. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, una ay patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sa katapatan ninyo. At alam namin, O Diyos, sa gitna ng aming mga pagkukulang, kamalian, ay patuloy na kayo ay nagbibigay habag at awa sa amin. Panginoon, sa panahon na puno kami ng takot, palitan niyo po ito ng kakayanan na nagmumula sa iyo, kalakasan. Panginoon, kung kami man ay puno, Panginoon, ng panghihina, palakasin niyo po kami. Sa gabing ito, amin pong ipinapanalangin ang aming bansa, ang Pilipinas. Una ay ang pamunuan na magkaroon ng tunay na takot sa iyo. Ang lahat, Panginoong nakaposisyon, O Diyos. Dinadalangin namin na makalaya ang bansang Pilipinas sa korupsyon, makalaya sa kahirapan, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, na ang hustisya ay dumaloy, O Diyos. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang aming bansa at ang Taiwan na iyong nga pong proteksyonan mula sa sinasabing malakas na bagyo
O Diyos, dalangin namin na ito po ay humina. Dalangin namin na hindi po ito makapagdala, Panginoon, ng sakuna sa Taiwan at sa Pilipinas. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang patuloy ninyong pagkilos, ang kagalingan at recovery kay Romy Suyo, kay Ate Chato Suyo, sa husband ni Sister Maan Ruby, sa pangangatawan ni Ate Lilia, na ingatan niyo po, at sa mga kapatid na maaring may sakit at karamdaman, dalangin ay kagalingan. Sa mga naghahanap ng mapapasukan, kayo po ang magkaloob. Sa mga kapatid, dalangin ko po, O Diyos, na makaranas sila ng favor mula sa iyo, mula sa kanilang mga employers, na kayo po ang mag-raise sa kanila, sapagkat gaya ng sinasabi mo, ang promotion ay hindi po nagmumula sa tao, not from the east nor the west, but promotion comes from you. I pray for promotion. I pray for grace, favor. Kung papaano sila Abraham at Sarah ay nakaranas ng favor. Nakaranas sila na sila ay mabigyan ng livelihood, ng mga silver at ng kakayanang makatira sa maayos na lupa. Kayo rin po nawa ang magpala sa bawat kapatid, sa bawat maaabot nito at sa kanilang pamilya. Marami pong salamat, O Diyos. Dalain ko po ang worship services this weekend sa Taoyuan ay iyo nga pong kalingain maging maayos, O Diyos, at hindi po umabot ang bagyo. Dinadalain ko po ang gawain para sa linggo sa Hualien, na ito po ay maidaos ng may pagpapasalamat. Dalangin namin na hindi po maapektuhan ng masamang panahon, maging ang mga pupunta sa Hualien at ang bawat isang kapatid, O Diyos. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo rin po ang gawain sa Taipei, sa Nung'an, sa Chungsan, O Lord. Sa iyo po ipinagkakatiwala ang lahat, sapagkat alam namin wala kaming magagawa kung wala kayo. At kung naririyang kayo sa gitna ng aming kahinaan, kayo ang aming kalakasan, sa aming pagkukulang, kayo po ang pumupuno, at maging sa takot, O Diyos, kayo ang Diyos na nagbibigay ng intervention. Marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, gabayan ng banal na espiritu, at bigyan ng kapayapaan sa puso at isip ni Kristo Jesus. So, God bless po, mga kapatid. At nawa, minsan pa sa kalooban ng Diyos ay makapag-niig muli tayo dito sa ating online midweek service. Praise God.